kaibigan, meron lang ako sa inyo Dito po sa Taal, Batangas was my first movie in Viva when I did Love Notes back in 1996. I think I was 16 or 17 years old then. At di ba ang bata ko? Dito lang po ito sa Pasadores del Castillo. Alika, samahan niyo ako. Eto na tayo mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Uso dati talaga, nasabay-sabay kumakain ng buong pamilya. So meron tayong long table. Ito meron pa kami dito candelabra. Diba ang ganda? Nasa baba na sila inang. Ako hindi lang inaawitan. Maano na ba ako baba? Natuto akong magpalit ng channel sa pamamagitan ng Diba aminin niyo yan? Aminin niyo yan, ginagawa niyo yan. Diba? Good morning guys! We are here in Pasadores del Castillo in Taal, Batangas. Alam niyo ba mga kaibigan, meron lang ako sa inyo Dito po sa Taal, Batangas was my first movie in Viva when I did Love Notes back in 1996. I think I was 16 or 17 years old then. At di ba ang bata ko? Pero parang mukhang hindi pa rin naman Nandito tayo. When you talk about old houses, yung mga kapis, yung amoy mo yung parang, I'm back to the Spanish era and all that. You go to Taal, Batangas, my dear friends. And this is the hotel where I am staying in. Talaga mandamon-dama ko yung pagiging Pilipino ko. Diba? Dito lang po ito sa Pasadores del Castillo. Alika, samahan niyo ako. Ang gusto ko dito talaga yung makikita natin na talaga namang buong-buo ang kanilang mga kahoy. Buo talaga mo siya. Hindi ko mabuhat pagbukas ng dress ko. Para natin malaman kung lumalugar na ito. Ito po mga kaibigan, makikita nyo, luma. Luma po ang mga picture. Lumaan. Kanta ka kayo, ano yung maingay na yun? Nandito ba tayo sa tabing dagat? Nagkakamali kayo. Kapis! 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 Sabi nga nila, ang mga Pilipino daw talaga ay para sa kapayapaan. Dahil meron tayong kapis. Pati po ang setup po nila, tingnan niyo po, ratan po ito, di ba? Tama ako. Sinokia. Solohiya. Solohiya po ang tawag dito. Ano bakit? Kasi solo ka na makakaupo. Pag dalawa na kayo, mahihiya ka na. Solo ka na makakaupo. Pag makikisisi ka pa, nakakahiya na. Kaya pangalan, Solohiya. Diba? Ito tayo sa second floor. Pasko na po dito, dahil alam niyo naman ang mga Pilipino, kahit October pa lang, Pasko na! This is very Filipino. You know why? Kasi mga Pilipino po mga kaibigan, mahilig na tayo talaga sa siesta. Yung magpahinga ba? Kaya lang nawala na nga ho sa atin pero sa ibang mga establishments po, hanggang ngayon, meron pa rin tayo tinatawag na yung working hours nila, ay meron mga parang after 2 o'clock to 3 o'clock or 4 o'clock, sarado sila. Kasi nagpapahinga. Kaya meron silang parang day bed po or divan. Ayan no? Pwede ko tulog dito kung gusto mo. A few moments later. Kita niyo yung tiles na yan? Diba? Ang luma. Paakyat ng hagdanan. Ayan po, punta ko tayo ng second floor. Pati po dito sa mga gilid, nakikita nyo? Usong-uso ang carving. Ngayon hindi na talaga nagka-carving. Pero dito po, carving. Very Filipino, very old style, old houses. Ang mga carving, mga kaibigan. Big windows. Kung saan pumapasok ang mga hangin. Pati po ang mga pintuan ng mga kwarto. Ayan, matahimik lang po ako. Pintuan ng mga kwarto, napakalaki. Siyempre, very Filipino yan, di ba? Yung meron tayong mga baso, mga hindi ginagamit. Hindi ko naman naiintindihan. Bakit hindi natin ginagamit yung mga baso natin? Bakit hindi natin ginagamit? Pambisita lang yan. So, nakikita niyo ho dito, from here, yung Taal. Ayan o. Ayan po o. Di ba ang ganda? Ito medyo modern ito ng konti. Pero, isang bundok po. Kanilang, ang tawag ito, marble? Ito po mga kaibigan, silverwares. Ang silverwares po na ito mga kaibigan, ginamit pa yata o ito
ho ito ng mga lumang tao. Nakita nyo naman yung teapot nila, no? Di ba ang luma? Pero ang ganda, nakakatuwa. Parang ito ng nanay ko, siyang ikatutuwa niya. Eto na tayo mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Uso dati talaga, nasabay-sabay kumakain ng buong pamilya. So meron tayong long table. Ito meron pa kami dito candelabra. Di ba ang ganda? Traditional Spanish Filipino. So ayan no, kikita nyo? Napakahaba po. So ito, ginagamit para sa inyong pagkain, di ba? So maganda to. Bago ka makakain, ayaw mo na. Pero siguro ganun sila mag-away dati, no? Yung mag-asawa. Nakain ka ba o hindi? Pero meron naman tayo ito mga yes, around this one. I think this is more modern na po ito. Ito po kasi kaya siya nakatali ma'am. Libunan yung mga upuan niya. Antique po ito talaga. Oo, antique talaga kaya nakatali. Pero I think this is an antique. Alam niyo pa paano kung nalamang antique? Wala ng kamay. So kung gusto mo malaman ng oras, pag may nagtanong sa'yo, anong oras na? Ikaw na magsasabi, 12. Ito yung mga pintanang ko, kapis na mga pintana. Tawag dito ay kapis na pintana na malalaki. Kung saan na dito po ay tumatanggap ng mga ano, dito po tumatanggap ng mga harana. Dati, yung mga unang panahon. Baka na sila. Nandiyan na mga harana. Wala naman ako. Nasa baba na sila inang. Ako'y kanilang inaawitan. Maano na ba ako bumaba? At ito po ako nilang terrace. Naman maaari ko maglibot-libot. Siyempre, ito modern na itong garden set nila. Diba? Modern life set garden set nila. Meron din silang pool. 5 to 6 feet. Pero I think this is only 10 meters. Mga 10 meters lang mo yan. So nakikita nyo, sa paligid ko dito ay sampalok, maraming bunga. Pwede ba akong kumupit? Ay, hindi ako kukupit. Nagpapaalam na ako eh. Pwede bang mamitas? Noong unang panahon, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, ang madalas lang mo sila magbigayan o magpalitan ng mga gamit sa mga magkakapit-bahay. Nagkapalitan lang mo sila dahil ganun po pamumuhay dati. Mas simple. And I think here sa Taal, sana ay nanatili ang ganun. Sana nanatili po yung ganun na simpleng buhay na nagbibigayan na nagpapalitan lamang po sila ng mga gamit. Malamig ang tubig. Gusto ko ng ganito sa bahay. Lahat ng gripo sa bahay. Lagyan ng ganito. Oo, tapayan. Yun, tapayan. Pinag-aralan ko sa eskwelahan. Actually, marami yung kami mga play na ginawa ko sa Universidad ng Pilipinas na ang setting po ay Taal Batangas. Kundi Taal Batangas, Calamba, mga gano'n. Kaya pag-aralan ko mga turuba, yung dito sa Batangas, yung mga fiesta nila dito. Common comfort room kasi malapit na po tayo sa tinatawag nilang restaurant. Malinis. Diyan sa mga banyo na yan, makikita niyo po, may mga painting pa rin. Mga painting pa rin po ng mga gamit-gamit. So dito, makikita niyo po yung old Chinese opiums po. Siguro yung mga Chinese na pumunta dito. Ito yung kanilang mga naiwan na gamit. Ito ang kanilang mga panigarilyo. May mask. Ay, mahal na itong mga to sa totoong buhay. O, diba? Narinig yung tunog ng simbahan? Alas 12 na, ibig sabihin, panahon na po para sa inyong Angelus. Utasal. Na lugar, Paradores del Castillo. Marami siyang lugar kung saan ka pwede magpa-picture, di ba?
creative. Diba? Very creative. Maganda po yun na nilagyan nila ng ganon, na may touch pa rin kung ano po yung mismong team nila na natatago yung mga hindi maganda sa mata. Yung buong paligid, pinapakita po nila ang ganda po ng ating bansa, ng Pilipinas, ang bukid, ang ating mga palayan, pinakita ang bundok, at kung saan pwede naman tayo maging maganda at gamitin ang ating kalikasan ng bundok. Kung meron naman tayo magandang kalikasan in the middle. So, ayan siya. Diba ang ganda? Diba ang ganda? Ang saya. Ang saya ng konsepto na, eto gusto ko lang pakita sa inyo, yung mga ilaw. I think sila mismo ang gumawa ng mga ilaw na yan. Very homemade. Diba? So this is the air-conditioned room, my dear friends. Hulimatan, magaling. Kusina de Jardin. Meron ka pa rin doon, Instagrammable na area kung saan ka pwede magpa-picture ulit. Actually, ito mga ganito. Yon, it talks about our anitos. Kultura pa rin ng Pilipino, mga anito. Siyempre, pinakita nila ang ating lumang kalesa. Ito ating lumang kalesa, mga kaibigan. O, diba? Ang ganda. Actually, ito po ang kwarto po number 9. Kasi talaga ho, kaya po na ito at wala po si Quentin. Kasi nag-shooting po ako dito sa Taan. Ito po mga kaibigan, tuwan-tuwa po ako dito po sa maliliit na bagay na ito. Dahil ito po napaka-Pilipino po ito. Ito yung mga gamit. Napakita nila parang model, parang skill model ng mga gamit natin. May tokador. May tumba-tumba, may baul. Sa baba, may soluhiya din siya. Pero daybed. Parang daybed ang ginawa niya. Ayan mga kaibigan. May aparador. May batibot chairs. Batibot chairs mga kaibigan. Kung di nyo po alam, yan po ay napaka-Pilipino. Yung mga upuan na ganyan. Hindi ko lang abot. Hindi abot ng aking mga bias. Ito po ay study table. Ating lumang study table. Nabubuksan ba to? Yan. Lumang study table po yan, mga kaibigan. Ayan. Dresser. Dresser din po to. Dresser din. Dresser. Kung alam niyo po kung ano ho yan, paki-comment lang ho below. Okay, alam niyo ba ho dati, lahat ho ng klaseng sombrero ay aking kinokolek. Meron pa ako sombrero ng pulis bombero at kung ano-ano. Kaya dito po tuwan-tuwa po ako. Iba-ibang klaseng salakot ang iyong makikita. Ayan, mula po sa unang mga salakot, ng mga 1950s pa yata, yung 1940s, 1930s, hanggang sa mga bagong salakot na yan, I think. Ayan. Eto, isa sa mga gusto ko i-feature sa inyo, ang bamboo bike. Hindi ko po alam kung umaandar ito. Malamang hindi, kasi nakalagay, do not touch. Pero isa siyang bamboo bike. Number 10. Nakikita po ninyo yung number 10, mga kaibigan. Yan. Ito. May cabinet for your things. May blower dito sa loob. May dagdag na makapal na kumot. Kung lalagyan na yung luggage. Siyempre, merong sampayan, mga kaibigan, ng iyong sampayan ng iyong towel. Yan po, mga kaibigan. Kita niyo yung kama, ang luma, no? Ang luma nung style. Alam niyo po itong ganitong klaseng cortina, yung may, may I-beam. I-beam po tawag dyan I-beam. Tapos double curtain, may light curtain, and heavy curtain. Ibig sabihin nun, para kahit umaga na, at gusto mo pa magpapahinga, pwede pa siyang madilim. Guest area dito. Pag umakyat ka ng second floor, ayun! Nandito naman po mga kaibigan, ang another loft area kung saan pwede tumambay or matulog ang iyong kasamahan. May libreng toiletries. Nakikita niyo yan, may toothbrush, toothpaste, may lotion, may shampoo, may conditioner, may body soap, may cold and hot water. So wala na kayong hihingin pa at kakailanganin. Nandito na lahat. Tingnan niyo naman, no? Tuntua ako dito sa ng tubig nila. Ang lakas. Kasi yung gripo nila mismo ay makaluma. Tapos syempre pa nag-toothbrush ka, yung baso. Ayan. Napakaganda. Dito talaga mga TV dati. Kaya dati,
Talagang tatapusin mo ang bawat pelikula o bawat na pinapanood mo. Alam niyo bakit? Kasi hindi pwede na wala kang remote. Eh ngayon, pag ayaw mo na, change. Yung mga panahon na yon, kung gusto mo magpalit na panonoodin mo, kailangan mo lumapit. Kasi magpapalit ka. Diba? Ang hirap. Kaya naalala ko nung bata ako, totoo sila 2-3 years old, totoo. Natuto akong magpalit ng channel sa pamamagitan ng baka. Diba? Aminin niyo yan. Aminin niyo yan. Ginagawa niyo yan. Diba? Oh. Tapos meron pa iba na ano to eh. Yung ganitong TV, may saraduhan. Ganon. Every day is a blessing. The truth.